Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating channel at narito na ang pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon at ang mga bagyo na binabantayan sa loob at labas ng ating area of responsibility. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang bell para lagi kayong updated sa mga weather updates. Narito na ang pinaka-latest na update ukol sa lagay ng ating panahon, pati na rin ang mga bagyong binabantayan sa loob at labas ng ating area of responsibility. Una narito ang Tropical Storm Ophel na huling namataan sa layong 800 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour at malapit sa gitna, umaabot pa ang pagbugso nito sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito patungong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang lalakas ito bilang isang severe tropical storm ngayong gabi dahil sa rapid intensification o yung mabilis na paglakas ng bagyo habang nasa karagatang sakop pa ng Pilipinas. Posibleng maging typhoon na ito sa araw ng Huwebes. Ayon sa forecast track ng PAGASA, posibleng dumaplis ang sentro ng bagyo sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan o sa northeastern portion ng Cagayan at lilipas na bilang severe tropical storm sa mga Babuyan Islands sa araw ng Biyernes. Pagdating ng Sabado, posibleng maglandfall ito sa southern part ng Taiwan hanggang sa Linggo. Tandaan po natin na maaaring magbago ang track ni Bagyong Ophel. Ibig sabihin, posibleng magbago ang direksyon nito kaya't laging mag-monitor ng mga updates. Sa mga lugar ng Isabela, Northern Aurora, at Cagayan, pinapayuhan po ang mga residente na mag-ingat dahil maaring dito dumaan ang sentro ng bagyo sa gabi ng Huwebes. Base sa mga datos ng PAGASA, posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan Valley ngayong gabi o sa madaling araw ng bukas. Ang pinakamataas na signal na maaaring itaas ay Signal number 4 sa mga susunod na araw habang papalapit si Bagyong Ophel sa Cagayan Valley. Wala pa namang direktang epekto si Ophel sa ating kalupaan ngayon, ngunit pinag-iingat ang mga residente ng Northern at Central Luzon dahil sa posibleng epekto nito sa mga susunod na araw. Samantala ang dating Bagyong Nika, or international name na Toraji, ay huling namataan kaninang hapon sa layong 365 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Wala na itong direktang epekto sa bansa, ngunit patuloy pa rin itong kumikilos ng hilagang kanluran at maaring humina pa sa mga susunod na araw. May isa pang bagyong binabantayan sa labas ng ating area of responsibility, ito ang Tropical Storm Manye na may international name na Manye. Huling namataan ito sa layong 2,495 kilometers silangan ng southeastern Luzon, at taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng pumasok ito sa ating area of responsibility sa mga susunod na araw at papangalanan ng PAGASA bilang Bagyong Pipito. Bagamat medyo malayo pa, mag-monitor pa rin tayo dahil maaari itong makaapekto sa Bicol Region o sa Eastern Visayas, pati na rin sa Central at Northern Luzon. Iyan po ang mga updates na hatid namin sa ngayon tungkol sa lagay ng ating panahon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na updates. Pindutin na rin ang bell para ma-notify kayo agad kapag may mga bagong impormasyon. Mag-ingat po tayo at laging maghanda. Maraming salamat at ingat po tayo lagi.